afternoon to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaaldang vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan, and syempre wag kayong mag-i-skip ng segment. So very interesting itong ating main topic for today's video, kaya ito na, dumako na tayo sa ating very interesting na main topic for today's video. I'm sure guys na hindi lang si Sir Julius Babaw ang nag-e-expose ng mga vlogs or 'di ba nag-i-interview sa kanyang mga vlogs kung saan nahalungkat nga lahat pag siya'y nag-interview. So ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buo. So ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si Titi ko sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ito lang guys, kung nanonood kayo noon ng mga vlogs about Arjo Atayde, about basta yung hindi pa pamuputok, hindi pa lumalaganap ang flood control project, diba? Alam naman na natin na si Sir Julius Babaw, pagka nag-i-interview talaga yan, in-interview niya lahat ng mayayaman, mangilan-ngilan na dyan yung mga nasasangkot ngayon sa flood control project. At isa na dyan si Arjo Atayde at aba, diba? Sobrang tiba talaga yan si Sir Julius Babaw, dahil nga kung di dahil sa kanya hindi ma-expose ang mga kawalang-yaan ng mga buwaya dito sa Pilipinas, diba? Kung hindi pa talaga dito sa mga vlogs na to, diba? Now I know na, diba, magkatuka tayo ng mga gano'n, diba? Di naman sila ganun kayaman, yung politika lang naman sila, diba? Lalong-lalo na si Arjo na madalas interviewin ni Sir Julius Babaw. At take note, hindi lang si Sir Julius Babaw ang nag-i-interview sa mga magnanakaw, sa mga nagnakaw ng ating mga kaban dito sa Pilipinas. Nandyan din si Corina Sanchez at kung sino-sino pang mga showbiz vloggers, mga reporters na vloggers pa, diba? Na talagang sunod-sunod talagang pag-i-interview nila nung hindi pa pumuputok or hindi pa lumalaganap ang mga flood control project. Pero thanks to them, at ngayon lang namin talaga nalaman yung mga baho at sekreto talaga, sekretong yaman at sekretong mga ari-arian ng mga artists turned politician, and syempre ng mga politician. So diba, kaya thankful tayo sa kanila, dahil nga kung hindi dahil sa kanila, diba, lalong-lalo na si Arjo na halos ilang taon na sa industriya ng showbiz, diba? Ganun pala siya kaya, ano naman pala, galing sa nakaw yung mga naipundar niya. So diba, thank you sa mga vloggers, sa mga reporter slash vloggers. So thank you so much, dahil kung hindi dahil sa kanila is wala tayong kaalam-alam talaga sa mga yaman at sa mga sikreto na itong mga pulpul na politikong ito. Ng mga dating aktor na ngayon politician na, kabilang na dyan si Arjo, diba? Tapos ito pa, diba? Siyempre, pati yung anak, diba? Lahat na halos ng pamilya in-interview na, maski si Ibiang, diba, na si Ibiang na si Sylvia, na nanay ni Arjo Atayde, na talagang nagpa-interview pa talaga dahil dyan na-exposed ang mga yaman ninyo, na talagang kahinala, and syempre kataka-taka din naman, diba? Kung alam niyo lang talaga na ganito sana yung nangyayari, kung ganito yung nangyari, edi sana, diba? Di sana nag-better shut up na rin kayo. Pero wala diba? Ginusto nyo din naman talaga yan, diba?
kayo din talaga gumawa ng sarili nyong mga bitag or sarili nyong mga butas, di ba, nalulusutan or butas na kung saan kayo malalaglag. Kayo mismo yung gumawa nun dahil kung hindi kayo nagpa-interview, di ba, um, nagpa-interview or in-expose lahat ng yaman ninyo na wala naman, na hindi nyo naman talaga pinagtrabahuhan ng malinis, di ba? At hindi nyo naman talaga pinaghirapan. Di ba? Sana ngayon malinis pa yung pangalan nyo, pero di ba, nasa bandang huli talaga yung pagsisisi. I'm sure talaga na malaki talaga ang pagsisisi nitong mga politiko na to, pero di ba, nagsisisi siguro sila, lalo na to si Jokla na ba't pa kasi siya nagpa-interview o nagpa-expose sa mga interviews noon. Yan tuloy, nalaman yung mga baho nila, nalaman yung mga sikreto at mga kagaguhan na ginawa nila dito sa Pilipinas habang sila ay nakaupo sa pwesto, lalo na si Argo, diba, na tignan nyo nga, since 2023, 2022 na naupo siyang congressman sa QC, aba, diba, 2022 pa lang ang dami ng gala. So saan ba nang galing talaga yung kanilang yung kanyang pera na ipapasyal o pinapasyal, diba? Lalong-lalo na guys, yung pa-Hermes niyang bags, yung palubibiton niyang bags, na akala niyo nagsha-shopping talaga siya abroad, diba? Panay din expose niyan ngayon, diba? Sana kung hindi kayo nakakala niyo naman na nasa malinis na paraan talaga kinuha yung pinagbibili ninyo, mga perang pinagbibili ninyo ng mga luxurious na stocks ninyo or things, luxurious things, diba? So wala diba, di naman sila ganun kayaman. And guys, diba, kahit hindi pumutok ang flood control project, diba, or whatsoever, ngayon hindi namin talaga malalaman, diba, hindi lang natin malalaman o hindi lang natin nalaman na talagang isa na tayo ni Aldo na nakawa ng pera, diba, or ng mga pulpul at walang iyang politiko, diba. Kung hindi dahil sa mga interviewers na reporters slash vloggers, tapos ngayon sinisisi ninyo yung mga vloggers at yung mga reporter slash vloggers na ba't kasi in-interview yan, diba? Pero kami, we're very thankful to them na kung hindi, if they don't do that or hindi nila ginawa yan, diba, hindi mabibisto yung mga kawalangyaan nila o yung mga kagaguhan na ginagawa nila dito sa Pilipinas, diba? Kaya imbis na i-bash natin yung mga yan, syempre, diba, malay nyo naman, hindi lang mamahayag sila or manghahayag sila reporter sa TV na araw-araw natin kadalasan na napapanood mapa TV Patrolman yan or 24 oras, diba? Kung hindi dahil sa kanila, hindi pa ma-expose lahat ng kababuyan at kagaguhan na ginagawa ni Ardo, diba? Ano tayo, mangmang, diba? Mamumulat na lang tayo or habang tulog tayo, ninanakawan na pala tayo ni Ardo, diba? Or ninanakawan na tayo ng mga politiko na talagang pinagkatiwalaan natin or pinagsayangan natin ng ating mga boto or ng ating mga pera para lang sa ganyang sitwasyon, diba? So, pathetic they are, diba? How pathetic they are na talagang ganyan talaga mga ka-ADN na ginawa nila sa atin. Kaya kung hindi kayo marunong magalit sa kanila, diba, kung hindi kayo marunong magalit, hindi kayo marunong magmura sa mga pulpul at walang iyang politiko na yan, hindi kayo tunay na Pilipino, diba? Hindi kayo tunay na Pilipino at hindi kayo legit na taga Pilipinas dahil hindi kayo marunong magalit sa mga ginagawa nila, diba? Imbis na sa kanila tayo magalit, saan tayo nagagalit, diba?
I'm sure yung mga may nilang fans ni Aw kung may fans yan, eh syempre magagalit yan sa mga sa sa mga vloggers, and syempre sa mga sa mga vloggers na talagang sa mga vloggers na talagang ano yan, na talagang ano ba yun, na talagang straight to the point, diba? Kaya yung mga vloggers na yun, yung mga newscasters slash vloggers, diba, hindi nila ginagawa yan for the clout or for the clout and for the popularity of their video, diba? Ginawa nila yan just to help everyone to expose the dirty tactics of the politician or of the whatsoever they are, diba? Yung mga crocodiles, ini-expose lang nila or in-expose lang nila dahil diba, imbis na iskulong, diba, imbis na ating mahal na presidente ang mag-expose ng mga kawalang-yaan, eh talagang ano yon, yung mga dapat na-expose ng mga vloggers, eh talagang diba, dapat siya yung nag-expose, eh talagang tinulungan na lang tayo ng ating mga mahal na newscasters, diba? Buti pa sila, diba, walang tako, walang pangamba na i-expose lahat ng kapulpulan at lahat ng kawalang-yaan, kagaluhan, kadalan-kaluhan, diba, kabalbala ng mga pulpul na politikong yan, diba? Eh ngayon mulat na tayo sa lahat ng mga bagay-bagay, mulat na tayo sa mga bagay-bagay, siyempre sa mga nangyayari sa ating bansa. Kung nooy hindi pa tayo mulat at hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, diba? Eh ngayon gising na tayo dahil sa mga vloggers slash newscasters ng ating bansa. Kaya thankful to them. I'm very thankful and grateful kasi diba, yung dating takang-taka ako na nooy nakikita ko si Arden na kaliwat kanan yung labas ng bansa at ewan ko kung saan nanggagaling yung pera. Now I know, diba? At kung ba't ganyan siya kayaman, now I know, diba? Na at ba't nagkaroon siya ng Inasal Republic at nagkaroon ng yung sisterate niya ng chopper, diba? So doon, at yung nanay niya, kung ba't nagkaroon ng malaking rin, tinalo pa yung rep ng buong kabahayan or buong Pilipino, diba? Tayo naman may kanya-kanya tayong rep kasi hindi naman ganun kalaki, pero siya ang laki at saka may sariling shopee yung kapatid niya, diba? Tinalo pa yung ibang mayayaman din na crazy rich talaga na ipinanganak, diba? So saan ang galing, diba? Now doon pala galing lahat ng mga stuffs na pinagbibili ni Arjo Atayde for his family, okay? Kaya ngayon wala na, hindi na sila makakapagyabang. Kung dati makakapagyabang pa sila sa mga vlogs and syempre sa mga vloggers slash reporters na dati nagpapa-expose sila, diba? Actually guys, hindi niyo kailangan sisihin yung mga celebrity vloggers na nagbablog din naman, diba? Anong malay nila, diba? Kung sisihin ninyo kung ba't sila nagkakaganyan, sila ngayon, diba, nagkakaroon or nadadamay sa flood control project is kung di dahil sa mga sarili nila, diba? Yan, say ninyo, number 1 yan, si Arjo Atayde, Sylvia Sanchez, diba? Si Jella Atayde, diba? Kung hindi sila nagyayabang at nag-e-expose sa social media at nagpapa-interview sa mga vloggers slash sa mga newscasters pala slash vloggers,
eh hindi naman sila ma-expose ng ganyan, di ba? Hindi naman mabubukulat ng mga kagaguhan nila. Hindi ba? So, yun lang mga ka-ADN. Di ba? Walang ibang sisisihin kundi sila, di ba? Huwag nilang sisihin yung mga tumutulong sa kanila na talagang tumutulong na i-expose talaga sila, di ba? Na talagang i-expose talaga ng bako nila, di ba? Binulgar nyo na nga, di ba? Ba't kayo nag-iibang bansa? Tinulungan lang kayo, di ba? Tinulungan kayo na mapalapit sa kalalagyan nyo na. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Bye-bye.